Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang lumabas ngayong araw, isang bangkay ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa Quezon City sa umano'y may kaugnayan raw ito kay President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga paunang ulat, isang papel na may pangalan ng Pangulo ang natagpuan sa bulsa ng nasabing bangkay dahilan upang magkaroon ng spekulasyon sa social media. Agad namang rumisponde ang PNP at mga lokal na otoridad upang magsagawa ng masusing investigasyon. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong pagkakakilanlan ng bangkay at hindi pa rin malinaw kung may kinalaman nga ba ang Pangulo o ito'y sinadyang ilagay para lituhin ng investigasyon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Ramirez, lahat ng anggulo ay tinitignan namin. Hindi natin isinasantabi ang posibilidad ng paninira o political sabotage. Samantala, agad namang naglabas ang pahayag ang Malacanang na mariing itinanggi ang anumang ugnayan ng Pangulo sa naturang insidente. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, isa itong malisosyong pagsasangkot na may layuning sirain ang reputasyon ng administrasyon. Hinikayat din nila ang publiko na maghintay ng opisyal na resulta ng investigasyon at huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na balita online. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang tunay na motibo sa likod ng insidente. Hinikayat ang publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga kumakalat na fake news. Kami po ay patuloy na magbabantay at mag-uulat sa mga susunod na kaganapan. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Here's the reaction, no? Okay, yan yung balita. Tignan natin, ha? So, yan daw yung sako na nakuha doon sa Taal Lake. Kita mo, buong buo yung sako. Oh, hindi na pupunit. Ano to? Tanim, buto. Dabi nga ni Channel 167. Di ba? Ang hilig talaga tanim kaso, tanim buto. Tignan nyo, i-notice nyo yan, ha? Yan yung mga divers, no? Yung mga Philippine Coast Guard divers. Okay? So, buong buo, yung sako, kinakapa-kapa. Okay? Tignan nyo, ha? Wala pang mga gloves siya, mga yan. So, bagsak agad sa forensic expert like Maharlika. Okay? Buong bugo yung sako. Supposedly, magiging brittle na yan. Kung 4 years po yan, okay, sige. Tignan natin kung ano pa yung mga eksena dito. Tignan ko nga to, ano mga kadramatization ng mga attach. Okay? Ano pa ba? Oh, ayan, yung mga balita. Oh. Sa GMA, 19 minutes. Okay, 4 sacks were seen. O, tignan natin to. 19 minutes. Tignan natin to. Tignan. May apat ko na sako. Bakla. Okay, for 19 minutes. Yung mga sako, buong buo. Okay. Asa yung mga sako din? Alam niyo ko, kasi mahilig tayo manood ng forensic files. Okay, wala na may pinakita mga bakla. Teka lang, tignan natin. Alright, so ito yung mga sako-sako nila, mga chuba-chucho. I believe itong sako na ito, bagong-bago, di ba? O, yan. Saan ba galing tong sako na yan? Okay, tignan natin yan. Yung mga sako-sako na yan, sako-sako. O, ayan. Puting-puti pa yung sako, no? Ang linis, oh, nababasa mo pa. Pero siguro, nilagay lang nila yung buto na yan. Pero dapat kasi, hindi sako ang pinaglagyan yan. 'Di ba may sa mga yung mga crime investigation, may mga particular na what do you call it, na ilalagay mo sa isang sterile like bag or something, 'di ba? Ganon sa mga forensic. Pero tignan niyo yan, i-notice nyo lang bago ako magnangabels. What can you say about it, darling? Tignan natin. Yeah, right now I'm wearing a darling lipstick from Iconic Claire Collective. Okay, tignan natin to. Ano pa pinagsasabi nito? Alright. Okay. Oh. Okay. Ba't ganon? Ba't ayaw lumiit? Paulit-ulit. Oh, ayan. So, tignan natin. Ayan, mga ulat-ulat. So, the same thing, mga sako, 18 minutes. Ito. Tignan natin to sako. Ito pa rin yung panood natin, no? Okay. Then we can react. Okay. Alright. Okay. Wala na. So, stop sharing na tayo, mga bakla. Stop sharing na ang mga bakla. Okay, now what? Okay? Yes, a no-no forensic, sabi ni Den Scorpion. So ngayon, mga kababayan, okay, alam niyo naman na siguro ang issue sa mga di umano, na mga ginurgur,
na mga sabongero. At syempre, inuugnay dyan yung mga personalidad. At dapat nga, imbestigahan yan sa Senado o kung saan pa man. Ngayon, mga kababayan, ang question dyan, kitang-kita ninyo, magpaka-forensic expert ngayon si Marlica, di ba? Kinakwento ko sa inyo, ang hilig ko manood ng forensic files. Talagang kinukwento ko yan sa inyo na bago ko sagutin yung mga sako-sako na yan, may napanood ako na isang episode na yung babae ay mag-asawa sila. Okay, mag-asawa sila. For sure, napanood nyo to. Yes, buo-buo yung sako. We'll talk about that. Gusto ko lang itong ikwento, itong forensic episode na to. Years ago, napanood ko siya. Mag-asawa, okay, babae at lalaki. So, itong lalaki, ang ginawa niya, nagpumunta siya ng Mexico. Okay, pumunta siya ng Mexico. Kasi ano to magko-connect ito sa ating pag-uusap, di ba? So, pumunta siya ng Mexico. Tapos ang ginawa niya, i-fast forward ko na yung kwento. Nag-usap silang mag-asawa. Na kunyari, hindi kunyari, pumunta siya ng Mexico, tapos ang ginawa ng lalaki, hinukay niya yung bangkay sa sementeryo. Alright, eto ha. Hinukay niya yung bangkay sa sementeryo, nag-hire siya ng car, ng mumurahing kotse, sa Mexico, tapos yung hinukay niyang bangkay, within that, how many miles away lang ang miles or meters away, hinukay niya yung bangkay doon sa sementeryo. Tapos ang ginawa niya, sinet up niya, nilagay niya sa kotse, tapos sinilaban niya yung kotse, sinunog niya. At ang nakakatawa doon, yung may tag siya, yung identity ng nag-set up ng fire. Okay? Na kunyari, na-aksidente siya. Amerikano to ha, we're talking mag-asawang Amerikano, babae at lalaki, nagdesisyon sila ng kanyang asawa na kumuha sila ng insurance money. Kaya pumunta ng Mexico, humukay ng bangkay doon sa sementeryo, sinet up sa kotse, sinindihan, tapos nung nagkaroon ng police investigation, meron siyang kwintas yata na makakapag-identify sa kanyang pagkakalanlan doon sa crime scene na nasunog, buong buo yung kwintas. Okay? Buong buo yung kwintas. Tapos kaya nga nagkaroon ng investigation ng insurance company na talagang imbestigahan kung bangkay na yon doon sa certain Amerikano na yon. So kasi yung mga katawan natin, yung mga buto natin, makikita yan kung ikaw ay Caucasian, kung ikaw ay Asian and everything, dental and everything. So, pero prior to that investigation, may anak silang maliit. Siguro mga 4 or 5 years old. So, ito portray, na lang to, yung reenactment. So, yung lalaki, after nila makuha yung insurance money, millions yun umuwi siya sa Amerika. Pero hindi nila pinagsabi sa kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan na, nabuhay siya. Kasi nag-set up sila ng ganun So, yung batang yon 4 years old yata, sabi niya na, I saw my daddy, ganyan-ganyan. So, yung bata nagkukwento during, may mga event, birthdays and everything. Tapos sabi nung nanay na parang yung bata gumagawa lang ng kwento and everything. Reenactment yon. Long story short, nalaman ng insurance company na buhay siya. So kaya kinukwento ko sa inyo, set up yung bangkay, set up yung buto, tapos ayun, nakulong yung babae, paraw silang kulong. So ngayon, ito, makukulong din to mga ito. Diba? Kasi mga kababayan, nakita ninyo yung sako. Okay? Buong-buo pa. Ngayon, tignan natin, isinulat natin dito, yung mga sako, may tinatawag na sako na polypropylene, okay? Or PP, di ba yung sako? Ito yung sako na to ay plastic, okay? Plastic-based, woven ba siya? Woven fiber, or ano ba siya klaseng sako? Bakit buong buo pa yung sako na na yon? Na bit nila. Ito ba'y sako galing sa arena? Buong buo, 3 years, 4 years, buo, dapat brittle na yon. Di ba? Ito'y katatarantaduhan talaga ng mga bangag na ito. Kung plastic ito, yung ginamit dito, may, 3 years mga kababayan. Bakit intact pa yung sako? Pati yung pagkatali. For 4 years na, di ba? 4 years na yan Bakit sabi ko, malutong pa rin? Di ba? Ngayon, ibig sabihin, dapat yun mga palangga, sira na yon. Warak-warak na yun kasi pwede siyang kagatin ng isda, ang pasampasin ng alon sa lake, di ba? Yung mga ganyan.
So, anong klaseng sako yung ginamit na supposedly decomposed na yun? Ano yung nakalagay na buto? Ang tanga-tanga talaga. Yes, Leon. Ang taga-tanga ng mga bangag administration. DOJ, magpapaniwala pa kayo dito. Buong-buo yung sako. Putang ina, kahit grade 1. Jutang Genemes, ginagago na kayo ng bangag administration at mga alpotera. Mamaya magtanong ka dyan, meron tayong alpotera topic, ano? So ngayon, months lang, dapat nga warak-warak na ito eh. Di ba? Ang lake ba may current? Sa Taal Lake? Di ba? May, pag bumabagyo, bumabangga-bangga yan. Ilang bagyo na dumaan. Dapat warak-warak na yung sako. Baka sa sementeryo gano'n yung buto-buto. Kasi mukhang, ano ba ang sabi diyan? Ang sabi ang tawag dito? Ng witness? Ano ba sila? Ginurgur? Sinunog ba sila? Or what? And everything? Tapos tinalian sila ng sako na may sandbag ba yun? Anong laman ng sako, di ba? Para pampabigat. As like anchor para lumubog daw. Yung ano na yun, yung ano tawag yun, yung mga sabongero na yun. So ngayon, mga kababayan, may epekto lahat dyan. Titignan yung sako, meron bang algae yun? Or algae? Or lumot? Diba? Titignan mo yun. Ano ba yung, bakit walang mga lumot yung mga buto-buto? Parang sinunog. Or, baka mamaya galing sa sementeryo yun, katulad ng in-explica ko, tapos ginawa nilang barbecue. That's oh my God! Utang ina, nakakatawa talaga tong gobyerno na to. Tapos isasama nila ni Bangag yan sa SONA. Nakita niyo yung sako, buong buo. Dapat yun, magwawarak-warak na yun. O, sabi ni Sijan, ang ending, isasama Pangulong Duterte. Kasi ang daming impact yun. Ang daming impact na, ano ba tong, yung environmental impact na tinatawag, yun nga, ito ba yung, di ba yung yung tawag dito, yung Taal Volcano, medyo may ma-acid yung kanilang yung kanilang water. So yun yung mga consideration na titignan ng isang forensic expert. 'Di ba? Kasi kung mayroon bang part of the Taal Volcanoes may salt water din siya, 'di ba? At least may salt water. Sabi ni Dens may chemical reaction. Yes. Marami yan, maraming titignan ng consideration, pero dun pa lang, mga kababayan, sa sako pa lang, yung baha taon-taon sa Pilipinas, yung paghampas-hampas ng, sa lake na naman, kahit pa paano siguro, hampas-hampas, siyempre yung sako na yon, kung inaanod, kinukuha ng isda, may mga isda yun kinakagat ng isda, sa kanila buong buo. Ano yun? Anong katsyotahan yun? For 4 years, even 3 years, mga kababayan, dapat yung sako na yun nilulumot na, di ba? Meron na mga butas-butas kasi pwedeng kinagat ng isda, hinampas ng kumay alon, sumangit doon sa mga foreign mga objects doon, bato man yan, kawayan man yan, 'di ba? Yun yung titignan niyo sa forensic consideration. Kasi nga sa ating mga mata na mga eksperto dito sa social media na nanonood ng mga forensic episode na yan, at hindi lang naman ito drama yung pinapanood natin, 'di ba? Ang sabi may natagpuan na mga buto-buto. Kaya sabi ko, anong klaseng sako yun? Aba, dapat, yumaman yung nagbenta ng sako na yan. Meron pa nga ako napanood dati kasi sa Amerika, iba ang forensic expert, no? Ano daw? Shoutout kay Palangga, Nancy Palangga. So ngayon, sabi ko nga, anong klaseng sako yung ginamit? 'Di ba? Kasi meron yan, magde-decompose na yan mga palangga. At yung mga katawan na yan, dapat may mga isda dyan kahit papaano kasi buong buo, may isda, may lumot, 'di ba? Na-expose siya sa tubig, ay sa dagat, no? Pero tama ba ako? Ang Taal Lake, kahit papaano may alat ng konti, mixture, 'di ba? Mataas ang sulfur ng tubig ng sabi ni Poka-Poka, mataas ang sulfur na yung tubig noong lake kasi pumutok ng Taal before. Yun, another consideration. At dapat yan, pag i-forensic mo, merong particles dyan, di ba? Merong chemical, whatever that chemical, na makikita mo. Di ba, mga kababayan? Meron yan, mayroon at merong maiwan yan. At least, merong lumot. Wala ako nakitang lumot doon, mga palangga. Meron dyan dapat indikasyon na yung sako, nakatali intact. Oh my God! Paano mo paniwalaan yan, mga palangging-ging? Sige nga, paano mo paniniwalaan na yung sako buong-buo pa? Na ginagamit, na ngayon pinapalabas kayong tanga ng
Philippine Coast Guard, ng DOJ, ng PNP, lahat sila ginagawa kayong tanga. Well, hindi naman tayo tanga, no? Hindi naman tayo tanga. Kaya nga sabi ko, anong klaseng sako yun? Bakit buong buo? Nababasa pa yung pangalan. Anong credibility ang meron itong Philippine Coast Guard, mga darling? Ay, nako, nakakaloka talaga itong bangag na administrasyon na ito. Alam mo, napaka-importante na binubuksan natin ang mga mata ninyo. Binubuksan natin ang inyong mga ulirat. Dahil itong bangag na administrasyon na ito ay talaga namang ginagawa kayong syonga bells. Okay? Ginagawang tanga yung mga kabataan, ginagawang tanga ang mga tao sa gobyerno o kung ano pa man. Sabi ko nga, yung buto-buto na yon, mga kababayan, after 4 years, hindi ganun. Bakit maitim? Di ba? Bakit maitim yung buto? Parang sinunog yung ano. Kaya sabi ko, tignan nyo yung mga malalapit na sementeryo dyan. Baka hinukay na yung mga kamag-anak nyo. Pwede yun. O, warning ko dyan ha, yung mga malalapit sa Taal. Bisitahin ninyo ang inyong mga namatay na mga kamag-anak. Baka isa doon, hinukay nila at inilagay nila sa sako. Diba? Dapat kayo mapagmatsyag. Bantayan ninyo yung mga galawan dyan ng Philippine Coast Guard kasi nilubog nila yan. Imposible naman buong-buo pa yung sako, di ba? Oh. Sa buwatan lahat yan. NBI, PNP, lahat yan wala kapag kakatiwalaan dyan, mga kababayan. Paano nila nalaman yan? Sabi, si-check daw nila kung ito daw ay buto ng tao, ganyan-ganyan. Diba? Kasi pwede talagang kinuha sa sementeryo yan, mga kababayan. Pwede nilang kinuha sa sementeryo, mga palangga. So ngayon, ayon dito sa ating pagre-research, may tinatawag na taphonomy. Okay? Taphonomy is a study of what? Of kung ano yung nangyari, 'di ba? Doon sa katawan na 'yon, sa katawan na 'yon, kung ano yung mga organismo ang nakapaloob doon sa katawan na 'yon. So yun. So kailangan natin talaga ng forensic expert na mag-assess kung meron bang bone discoloration, meron ba itong, tinitignan yan kung ito ba talaga totoo ay namatay ba siya sa ilalim ng tubig? Ito ba ay may mga lupa-lupa pa? Baka mamaya, kasi even yung lupa, may mga klase-klase yan. Di ba? Kung namatay sa lupa, namatay sa tubig. Dito sa Amerika talagang it's wonderful to watch. Yung mga forensic, episode na yan, mga palangga. So, tignan natin, kung may lupa-lupa, may damo-damo ba yan? O, na-expose ba ang bangkay sa sunlight, sa tubig, sa hangin? May mga ganun Titignan nga, sabi ko nga, kung sa dagat, mayroon bang mga lumot? Kasi I'll tell you something, may napanood din ako another napanood ko episode sa forensic. Bigla ko naalala kasi halos lahat ng episode dyan napanood ko. May pinatay, okay? So itong pinatay na ito, kunyari pinatay siya dito sa Barangay 1, okay? Ginurgor siya sa Barangay 1. Tapos ngayon, natagpuan siya sa Barangay 8. Okay, like siguro mga 50 miles away. Barangay 1, Barangay 8, 50 miles away. So nung ginurgor siya dito, tinapon din siya sa dagat, somewhere sa tubig din. Tinapon siya ng bonggang-bongga. So ngayon, based on the forensic examination, dun sa loob ng katawan nitong biktima na ito, nangyari ito sa Amerika, may natagpuan na isang parang dahon, isang halaman. Okay? Kaya nga sabi ko gano'n, ang ganda ng topic na to kasi malapit to sa puso ko kasi favorite ko to. So natagpuan from Barangay 1, pinatay doon ang biktima, dinala sa 8. Pagdating doon sa forensic, inimbestigahan. May isang dahon, something na dahon. So inaral yung dahon na ito. Kunyari ang pangalan ng dahon is Alpotera. So itong dahon na Alpotera, hindi siya nag-exist sa Barangay 8. Okay, hindi siya nag-exist. Kumbaga, walang dahon na Alpotera na nabubuhay sa Barangay 8. So, hinanap nila, dumaan sila sa Barangay 7, Barangay 6, Barangay 5, wala. So, nakita nila, sa Barangay 1 lang, matatagpuan yung Alpoterang halaman na yon. O, di ba na? What an example. So, yung Alpoterang halaman na yon, doon lang sa Barangay 1 na yon. Imagine from Barangay 1 to Barangay 8, 50 miles away ang layo. Yung pala, na-rule out na itinravel itong biktima na pinatay sa Barangay 1 at hinagis doon para iligaw ang
ang investigation, ang authorities. So dahil sa maliit na dahon na yon, na Alpotera ang pangalan, di ba? Tangay na talaga yung mga Alpotera, kahit sa dahon pumapasok, makapag-lipstick na tayo. Ngayon, yun nga mga palangga. So case solved yun. So nalaman, nag-gunur-gur pala sa barangay 1, hanggang sa yun na nga ang mga eksenang kaganapan. Kaya dito sa sako na to, ginagago tayo. Kaya pagtawanan na lang natin yung mga julol na ito, right? Anong comment nyo doon mga palangga? Tanim boto yan. Yeah, maaaring galing nga sa sementeryo, doon pa lang sa sako, isang kadyutaan na ng bangag administration na to. At saka, Elaima Cruz lipstick again, of course! Siyempre, ang ating iconic Claire Collective. Ayan, malapit na yan, ha? Follow niyo yung page ko, Iconic Claire Collective. CSI, Hansa, di ba? Yun mga tayo, nanonood tayo ng mga ganyan eh. So ngayon, mga palangga, ito na nga. Ito na nga mga eksena natin. Ano gagawin natin ngayon? Ha? Ang question natin ngayon, ba't nawala kayo? Ayaw na ba ako makita? Okay? Ayun, akala ko nawala na ako. So ngayon, mga kababayan, ang bottom line dito, ginagago tayo. Okay? So sabi nyo kanina, 'di ba, nag-erupt yung 'di ba, kailan ba nagkaroon ng Taal eruption? Naalala nyo kung anong year? 3 years ago something? 'Di ba nagkaroon ng volcanic eruption in like past something years ba? Okay, whatever. Let's say for example, 'di ba, kung may may sumabog na bulkan, sabi nga ng nag-comment kanina, may sumabog pa na na bulkan, pwede magkaroon ng acid or anything na chemical, from the volcano for the volcanic eruption doon sa mga bangkay na yan o sa mga sako na yan. So ngayon, mga kababayan, kaya sabi ko, titignan ng isang forensic expert kung ano ang meron dyan sa mga boto na yan. Kung siya ba ay galing sa sementeryo, galing sa lupa, di ba? Titignan pa yan kung hinukay yung na yan eh. Kung hinukay nila, makikita pa rin yan sa forensic result, mga kababayan. Makikita yan. Baka may fingerprint pa yan. Di ba? Ng mga naghukay. Kasi expect mo dyan, mga kababayan, kung ganyan na 4 years na yan. Okay? Paano, di ba? Titignan mo kung may mga molds or any bacteria whatsoever. Lahat yan. Kaya science is so wonderful. I hope mayroon pa akong chance. Alam mo, yan dapat ang aralin ko sa Amerika. Gusto ko maging forensic expert talaga. But parang wala na akong time kasi yung bunganga ko everyday nagnangabels dito. So anyway, kung may mga anak kayo, pag gusto nila, pag-aralin nyo yung mga ganyan-ganyan, So ngayon, tignan natin. Baka yung mga bangkay na yan, naka-imbak lang yan sa mga bahay ng mga bangag. Di ba? Yung mga ginorgor nila, di ba? Hindi natin alam. Tapos, sige, yung mga naka-imbak natin ng mga buto dito sa mga bahay natin na itinago natin for in the past years, ilagay natin dito. Alright? So, yan yon. Kasi mga kababayan, kung 4 na taon na yung buto-buto na yan, okay? Baka maya, buto-buto ng kambing yan. Di ba? Kasi nilaglag daw doon eh. Sabi ni Alias Totoy, nilaglag doon. So, napaka-importante, yung mga buto-buto na yan, na natagpuan nila sa sako na yan, na sinasabi nila na 4 na taon na nakatenga dyan, di ba? Kasi, pwede nilang talagang makikita mo yun kung ang buto kailan nandiyan dyan. Kapag sinuri yan, pero wala tayong maasahan sa Pilipinas. Kasi yung pag-forensic nga lang nila dun sa video, remember that? Yung video ni Bangag, na pinalabas ko na isa siyang Addictus Benedictus, anong ginawa nila doon? Ginupit-gupit, nilagay sa Manila paper, ganon, yung tenga daw, ganyan-ganyan, chucho-chucho. Kaya nga ako nagpa-forensic exam doon sa video ni Bangag dito, na hanggang ngayon, hinahamon ko sila kung peke yung video na present ko nung July last year, di ba? Bakit hindi panira yan? Si Bangag, di ba, makikipagkita siya kay I don't know kung kikitain siya ni Trump. Meron siyang visit sa July 20th dito sa Amerika dahil inimbita siya ni Rubio. Ang question ko, ikirihingin niya kay Trump. Di ba, hilingin niya kay Rubio na nasabi niya yung isang citizen niyo dito nagpapalabas ng kasinungalingan na si Bangag ay bangag. Dapat hindi niya hinahamon ko siya. Di ba? Tamang kalabasan, yung forensic result na pinakita ko sa inyo na siya ay nagiging Addictus Benedictus, makita ng taong bayan, mga palang, makita ng buong mundo. Di ba? So ngayon, ito yung red flag.
Yung pinakita nila na yung sako buong buo pa. There's no such thing na sako na magganyan na buong buo ni isang butas wala. Di ba? Tapos ipapakita nila doon tong, yung mga buto nun, yun na nga, lahat yun, napakadali lang yun, mga kababayan. Napakadali lang, kitang-kita ninyo na sobrang ang kondisyon ng sako ay talagang balot na balot at ayaw Di ba? Balot na balot yung tali buong buo. Ano? Ngayon, another investigation. Anong klaseng tali ang kanilang ang ginamit na tali? Straw ba yun? Plastic ba yun? O another examination yun? Abaka ba yun? O anong klaseng tali? Sintas ba ng sapatos? Lahat yun. Okay, another story ng forensic. Kasi this is my favorite. May napanood din ako, ginorgor yung babae. Ginahasa and everything. Tapos ginorgor siya. Ito yung mga 48, mga ano na yun mga, mga incident in mga nakaraang panahon pa. So, ang nangyari sa babae, may nakita rin fabric. Like fabric doon sa crime scene. So, yung fabric na yun, alam mo, how amazing in America, no? Pero sa Pilipinas, walang ganyan. Yung fabric na yun ang reason ko bakit na-solve yung case. So, yung fabric na yun na nakita dito sa crime scene nung time na yon ay galing sa suspect. Tapos may mga ano pala, kaya alam niyo yung mga etiketa natin sa mga damit, may mga may mga batches pala yan. Dito sa Amerika yun sa Pilipinas wala kasi imbis na pag-aralin yung mga kabataan natin at gastusan ng gobyerno para maging forensic expert kayong lahat. 'Di ba? O magkaroon ng mga scholar, nilalamon o ninanakaw nila. But going back dito sa napanood ko, nahuli yung suspect dahil di nakita yung fabric na yon. Inalam nila kung saan ba nabibili yung fabric na yon. So, I forgot kung anong state. Let's say, for example, whatever. Let's say Vegas, no? Kunyari lang, yung particular fabric na yon, nalaman na dito sa store na to, sa Vegas, dito to biniling ito.